Matapos ang ilang araw na pagtatago, natakip sa Laguna ang pinaghinalaang gunman sa kaso ng pagpatay kay George Capistrano, ang dating security detail ni Mayor Isko Moreno. Matatandaang naunang sumuko si Legend Bulalakaw alias B-Boy, ang driver sa motorsiklo noong pinatay si retired Lieutenant George Capistrano. Sumailalim si alias B-Boy sa Witness Protection Program at positibong itinuro ang gunman na si Albert Magdaraog. Matapos ang ilang araw na pagtugis, nagtapos sa Laguna ang manhunt operation sa pagkakaresto ng pinaghinalaang gunman sa pagpatay sa retiradong pulis na si George Capistrano. Ayon kay Manila City Mayor Francis Isko Moreno Dumagoso noong Martes, March 24, 2026, si Albert Magdaraog Trinidad, 27 years old, na kinilalang bumaril batay sa unang sumuko na si alias B-Boy, ay inaresto bandang alas 5 ng madaling araw sa loob ng isang lodging house sa San Pedro, Laguna, matapos ang ilang araw na pagtugis at sinubaybayan ang kanyang mga galaw sa iba't ibang probinsya. Ipinisenta si Magdaraog ng alkalde sa Talk to the People Facebook livestream, kung saan kinumpirma ni Dumagoso na positibong nakilala ang sospek sa pamamagitan ng CCTV footage at pinagtibay ng testimonya ni alias B-Boy. Ngayon masasabi nating naibigay na ng hustisya sa pamilya ni Capistrano, ani ni Dumagoso, habang ipinapakita ang sospek sa publiko. Siya po ay kaninang madaling araw na nakip sa White Diamond Inn sa San Pedro, Laguna, base na rin sa mga impormasyong ibinigay ng publiko. Dagdag pa niya, ayon sa mga otoridad, ang pagkakaaresto ay bunga ng tuloy-tuloy na koordinasyon ng mga unit ng Manila Police District na sinuportahan ng mga beripikasyon ng Intelligence Office at mga impormasyon mula sa mga sibilyan na nakakita sa sospek habang siya ay lumulipat mula Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal at Calaunan sa Laguna. Ayon sa interview kay Magdaraog, hindi daw niya kilala ang biktima ni si George Capistrano. Nakasalubong daw nila ito sa daan ni alias B-Boy at may mga suot na alahas, kaya daw nila ito sinundan. Nang sandaling dulukutin na daw nila ang alahas, ay bumunot daw ang biktima sa kanyang baril, kaya agad nilang pinagbabaril ni Magdaraog sa malapitan ng biktima at kinuha ang alahas at mabilisang tumakas. Ayon sa alkalde, si Magdaraog ay patuloy na tumatakas sa iba't ibang probinsya upang makaiwas sa pagkakahuli, bago tuluyang naipit sa pamamagitan ng pinagsalib na operasyon ng pulisya at pakikipagtulungan ng publiko. Paikot-ikot sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan, sa Arayat, pati sa San Mateo, kung saan po ito nagpupunta, ani ni Dumagoso, at binigyang diin ang impormasyon mula sa mamamayan ang naging susi sa pagkakahuli. Sa isinigawang presentasyon, inamin ni Magdaraog ang pagbaril kay Capistrano. Hindi po namin kilala si Tata George Capistrano. Nakita lang po namin na may suot po siyang alahas. Nakasalubong po namin, tapos sinundan po namin. Tapos, pagkatapos nun, Tapos ayun po, in-overtake po ng kasama ko si alias B-Boy po. Tapos bigla po akong tumalon. Ngayon po, pagtalong ko po, bubunot po siya. Tapos pumasa po agad ng mga baril. Pinutukan ko po agad si Tata George po. At sinabi sa alkalde na 2 beses siyang napaputok sa insidente ng robbery hold-up noong March 14 sa Tondo. Ayon sa mga investigador, naaresto ang sospek batay sa umiral na warrant of arrest para sa kanyang robbery na inisyo ng korte sa Baguio, at inaasahang sasampahan pa siya ng karagdagang kaso kabilang ang paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasama ring nadakip si Maria Cristina Anduyan, 23 years old, naharap sa kasong obstruction of justice dahil sa umunoy pagtatago sa sospek. Ayon sa pulisya, na-recover mula kay Magdaraog ang isang .40 caliber na baril na may lamang bala na pinaniwala ang ginamit sa pagpatay. Pinuri ni Mayor Isko ang publiko sa pagtulong sa mga otoridad upang matunton ang sospek, at binigyang diin ang kooperasyon ng mamamayan at ng pulisya ang naging susi sa paglutas ng kaso. Ang nagbigay ng impormasyon sa ating kapulisan ay ang mga taong bayan. Alam niyo po kung sino kayo at maraming salamat po sa inyo, ani ng alkalde. Sa pamilya ni George Capistrano, umaasa akong nabigay ng inyong pamalaang lungsod ang hustisya ngayong araw. Dagdag pa niya, ang pagpatay kay Capistrano noong March 14, isang retiradong pulis at dating membro ng security detail ng alkalde, ay nagbunsod ng pinaigting na operasyon ng pulisya at ang 500,000 na pabuya na bagyang pinunduhan ng mga pulisya sa Maynila, na sa huli ay nagresulta ng pagkakahuli ng pinaghinalaang gunman. Dahil sa matagumpay na paghuli sa mga sospek sa pagpatay sa biktima, ay itinuturing na case solved na ang kasong ito. Salamat sa panonood.